All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan at kaibigan, ito pong si Pangulong Marcos Jr. na naman daw, di umano, nanuhol na naman. Nanuhol sa isang tao ng halagang 1 bilyong piso. Sinusuhulan niya itong tao na ito para gawin ng isang bagay sa halagang 1 bilyong piso. Sakit na naman sa ulo to, no? Talagang hindi nila titigilan ng Pangulong Marcos. Hindi nila nakuha sa rally-rally. Kaya nilabas si Elizalde ko. Eto na naman, lumabas na naman. Tapos may kabilang grupo dyan na gusto rin siyang pababain, pabagsakin. Nako, salo-salo na po sila, no? Sa bagay, pare-pareho naman ang likaw ng mga bituan nila. Mga gahaman sa kapangyarihan, no? Yung mga gustong magpababa sa Pangulong Marcos. At eto rin, no? Si Senator Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore Ping Lacson ay sinisiraan at patuloy na ginigiba. Sino naman ang sumisira sa kanila? Mga kapwa po nila mambabatas. May aligasyon naman itong mga kapwa nilang mambabatas sa dalawang tandem na ito. No, may puwersa rin na gusto silang pababain itong dalawa na ito. Grabe talaga ang mga kampo ng demonyo, mga kababayan. Overtime sila sa pagpapabagsak sa ating Pangulo, ganun din sa tandem ni Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore Pampilo Lacson, no? So shoutout po lahat sa inyo and may God bless you all. So unahin natin mga kababayan, si Pangulong Marcos ay nanuhol po ng 1 bilyon sa taong ito para gawin ang gustong ipagawa ni Pangulong Marcos. Sino po ba yung sinuhulan di umano ng 1 billion pesos ni Pangulong Marcos para gawin ang bagay na ito? Yan po ay walang iba kundi si former secretary ni Digong na si Silvestre Bello III. Mga kababayan, yan po ay nanilbihan kay Digong, mga kababayan. Ay, eto na naman sila, no? Panibagong aligasyon na naman, mga kababayan. No, sinasabi po nitong si Bello na sabi niya, pasensya na po, unang-una kung tatanggapin ko yung 1 billion, saan ko ilalagay? Wala naman akong maraming maleta. O, nakuha nyo na yung dulong-dulo. Wala naman daw siyang maraming maleta kasi ang gusto daw ni Pangulong Marcos kalabanin niya, no, ang tauhan ni Digong na si Representative Ungab doon sa pagiging representante sa Davao City. Ito yung, sa 3rd District yata itong si Ungab no, sa Davao City 3rd District. So sinabi daw ni Pangulong Marcos kay Silverio, ano to? Tamang yung pangalan nito? Silvestre, sorry naman. No? Dating labor secretary yan si Silvestre Bello III ni Digong. No? Tao ka ni Digong Tapos sasabihin sa'yo ni Pangulo, kalabanin mo yung tao ni Digong? Ha? Ganon? Talaga naman, mukha yata nagkabuhol-buhol ang istorya. 1 bilyon pa. At ang sabi niya, wala naman daw po siyang maraming maleta. Teka muna, kailan lumabas yung salitang maleta? Kailan lumabas yung salitang maleta? Siguro, nung sinasabi mo yan, kailan yan? Nung 2025 may election for congressman. Ha? Inoperang ka ng Pangulo o nung 2022? Baka naman hindi si Pangulong Marcos ang nag-offer sa'yo. Biruin mo, maleta gamit niya. Kailan po lumabas ang salitang maleta? Sa akin lang opinion, narinig ko yan kay Gutesa. Nag-deliver po kami ng ilang malita sa bahay ni Elizalde ko. Tapos pumunta kami sa bahay ni Martin sa Purvis Park. Tapos sinundan ni Elizalde ko. Tapos ito naman si Bello III, maleta rin. Baka gusto nyo ipasok namin kayo sa maleta.
Halatang halata, iisa ang naratiba eh, mga kababayan. Maniniwala sana ako kung kaing-kaing sa kabayong-bayong eh. Ano na, mamaya eh, hindi na po kahon-kahon eh, male-maleta na. Iisa ang naratiba mga kababayan. No? Maniniwala sana ako kung hindi ka tauhan ni Digong. Tauhan ni Digong, kakalabanin yung tauhan ni Digong. Eh, si Sal Panelo lang ang gumagawa nun, mga kababayan. Di ba si Sal Panelo ayaw kay Harry Roque? Ganun ka rin ba, Silvestre Bello III? Maniwala ako sa'yo. Sabi nga ni Sal Panelo, mga kababayan, kwento mo sa lelang mo. Di sana matagal ka nang lumabas noon. Ha? Sana bago si Gutesa, nauna ka nang lumabas, Silvestre Bello III. Ay, si Pangulong Marcos, inoperan ako, sinusulan ako ng 1 billion piso, itinanggihan ko, para kalabanin ko si Representative Ungab ng 3rd District ng Davao City. Wala akong maleta eh. Paano kang marami kang maleta, tatanggapin mo? Oy, nako. Bello, wag kami. Wag mo kami nang ululin. No? Sawang-sawa na kami sa maleta na yan. Lumang style na yan, dapat gumamit ka. Sana makukuha ng 1 billion si Pangulong Marcos. Ano yun? 1 billion na langaw? Kayo po ba mga kababayan? Ito na naman sila. Isa-isa naman ngayon. Paunti-unti talaga. Lahat ng Duterte minions, magpapagawa sila ng script doon sa gumagawa ng maleta. Oo, ako naman. Para naman mapansin ako ganun. Para pag naupo si Tokmol, meron akong pwesto sa gabinete niya. Ganun lang po yan mga kababayan, mga loko-loko to. No, sumasaw-saw pa itong si Bello eh. Mukhang hindi ka naman na ako o di kaya mga kababayan, mga nagbabayad na ng utang na loob sa mga Duterte. Remember, Labor Secretary ito at naging attaché ito sa China. Alam ko, pinadala pa yata ito ng Pangulo sa China, Pangulong Marcos. Nagtrabaho ka pa sa Marcos admin eh. No, talagang mga gago talaga tong mga to eh. Nagbabayad utang na loob na sa mga Duterte, sinisingil na Sara Duterte mga kababayan. Di ba? Now, mga kababayan, pasok naman tayo dito sa dalawang senador na ito na patuloy na ginigiba at sinisiraan ng mga kapwa mambabatas. Si Senate President Tito Sotto at Ping Lacson ginigiba po ng mga nasa House of Representatives. Kasi po, nakaabot po sa opisina ni Tito Sotto sa kanyang kaalaman na mayroon daw pong ilang mga Kamara de Representantes na nagrereklamo na tinatapyasan daw po, kinakaltasan daw po ang kanilang pondo nila SP Sotto at pro tempore Ping Lacson. No, yun po yung akusasyon ng mga ilang mga Kamara de Representantes, mga tamang duda mga kababayan. Kasi po ngayon, binabudget deliberation na po sa Senado. Pag natapos yan, magbabaycam sila, magkakansundo sila kung ano ba to? May mga insertions ba kayo? Mga ganon. Ngayon, sa visit po ni Tito Sotto, pinapost niya muna yung sa plenary at nagsalita po siya mga kababayan. Ito po ang sabi niya, "It has come to my attention that several members of the House of Representatives called my political officer, especially district representatives, that they are anxious in saying that the budget for their district are being slashed," binabawasan daw, "here in the Senate, especially by Senator Lacson and myself." Tingnan ninyo, dinamay pa. Dinamay talaga, no? "This is unfounded." Ibig sabihin, wala po itong katotohanan. Hindi po ito totoo. "We have not touched the budget of the districts." Ang tinatouch pa lang nila, budget ng mga departamento ng gobyerno. Mga ulol talaga itong mga mga, alam mo na, nangangamba na baka wala silang SOP o for the boys o for the girls. Our finance chairman can confirm this. I suggest to our counterparts that you discuss your apprehension with your chairperson of appropriation. Correct. O sino yung chairperson of appropriation dyan?
Alam ko si si Ridon eh. O kausapin niyo si Ridon. Hindi nag-aakusa kayo. O tama lang po itong ginawa ni Soto, i-call out kayo. Dapat pangalanan pa kayo eh. Para naman mamura namin kayo eh. Sabi pa ni Soto, because there's nothing happening here. Wala kaming ini-slash or ginagalaw sa mga distrito ng GAB. Ha? As a matter of fact, we have not touched anything yet. This all period of interpolation. Oo nga, interpolation pa lang. Tinitignan lang yung budget ng bawat departamento. Pero kayo, alalang-alala kayo kasi nga, mawawalan kayo ng for the boys. Mawawalan kayo ng SOP. Bakit? Malapit na ba December, no? Oo, saan kayo pupunta? Pupunta na naman kayo. May mga naka-book na ba kayong mga tour? May mga naka-book na ba kayong bakasyon? The whole family? O di kaya ng inyong mga kabit-kabit? Baka naman nakaplano ng bibili na naman ng Hermes sa ibang bansa, bibili na naman ng hikaw at mga alahas, mga kababayan, dahil kinakailangan ng makuha, yung SOP na 30 to 35%, mga walang hiya kayo. Kung ako kay Pangulo, gawin nyo yung tulad dito, no? I-hold nyo yung budget. Hanggang matapos ang Disyembre, wag mong pirmahan, Pangulo. Kasi yung mga yan, talagang yan, parang mga jaka lang mga yan, no? Mga hyenas, no? Mga sabik sa kwarta ang mga animal. Kaya tama lang, Tito Soto, no? I-call out mo sila. Maganda pangalanan nyo sino sila. Para naman mawindang sila, no? Baka naman gusto nila, mapansin din sila, yung mga kulang sa pansin dyan. Oo, mga animal. So yan po, no? Si Pangulong Marcos, nanunuhol, nang gagamit ng Duterte follower para kalabanin daw ang Duterte follower. Nako. Talaga tong mga to walang tigil, no? Sa paninira sa Pangulo, Wala daw siyang maleta. Nadinig na namin yan, mukhang iisa lang ang gumawa ng script ninyo. At si Soto at si Lacson patuloy pong sinisira at ginigiba ng mga ilang House of Representative at mga kapwa nila senador na ganid sa kapangyarihan. Okay, kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.